Fragmentation. S450RR. Inilabas nga ito sa bansang Vietnam. Talagang sa unang tingin masasabi mo talagang BMW S1000RR. At dahil sa kilala ang mga Chinese brand na nagre-replika ng mga motor lalo na sa mga kilalang brand, ang motor nga na S450RR is BMW S1000RR talaga ang postura. Kahit nga sa kanyang kulay na hinango na din talaga doon lalo na sa kanyang front view. Pero kahit ganun, kita pa din naman na di pa din talaga gayang-gaya kay S1000RR ang motor na kanyang engine specs. Ito nga guys ay mayroong 450 cubic centimeter engine displacement, twin cylinder, liquid cooled FI engine. Syempre, sobrang layo talaga nito sa BMW S1000RR. Meron itong maximum power na 24 HP at 6,500 RPM with a maximum torque na 22 Nm of torque at 7,000 RPM. Syempre, same sa other bike, ito ay naka 6-speed gearbox. Pagdating naman sa kanyang suspension, naka-inverted fork suspension sa harap and monoshock naman sa likuran. Pero sa likurang bahagi guys, nakikita ko sa kanya si Ninja 300 ng Kawasaki. Pansinin nyo sa larawan. Dual disc brake naman ang kanyang braking system sa unahan and naka single disc brake naman sa likuran. And syempre meron siyang dual channel ABS. Karagdagang safety features para sa motorsiklo na ito. Syempre sa features ng motor na to, upgraded na din kasi naka TFT full color display na din ito. Para sa akin lang guys parang normal na ang TFT full color display na panel gauge sa mga higher cc na inilalabas na China bike, kaya makikitang upgraded na din talaga sila sa pagmamanufacture ng kanilang mga motorsiklo. Isa nga sa nagustuhan ko sa motorsiklo na to ay yung kanyang tunog, kaya pakinggan nyo yung kanyang sound check guys. LED na din ang mga ilaw ng motor na to. Sa kanya namang body posture, kitang medyo upright position ka dito dahil din naman sa kanyang handlebar na hindi naka-clip on handlebar. Para ka lang naka Sigma 250 ni Rusi sa body posture mo dito. And sa kanyang aerodynamic na kitang maaasahang di pigil sa air dragging. Syempre, sports bike asahan talaga natin to. Sa presyo niya guys na 120,000 pesos, masasabing sobrang mura para sa isang 450cc na motor. Yung tipong parang bumili ka lang ng Sniper 150 V4 sa presyo na yan or Raider 150 Fi. Syempre guys, yan is direct convert pa lang sa Philippine money para magka-idea tayo sa presyo niya. 120,000 pesos, pero tiyak na di nalalayo dyan ang real price nito. Ang Kawasaki ZX-10R ay isa nga sa number 1 na selling leather bike na Kawasaki dito sa Pinas. Kahit sino ba naman sa ganda at sa sobrang powerful ba naman ng motorcycle na ito, kahit sino ba naman mapapabili ka talaga basta swak sa budget mo. Dagdagan mo pa sa mga new upgrades, new system technology at mga safety features ng motor na ito na tsak na maiinganyo ka talaga sa Kawasaki ZX-10R. Pero alam nyo ba na merong ZX-10R si China? Yes guys, meron siya, meron nga po, gumawa nga po ng clone si Huaying, Si Huaying ay isang Chinese motorcycle company na nagmula sa China. Kung usapang kopya, hindi pa rin talaga 100% magagaya ni Huaying ang Kawasaki ZX-10R pagdating sa physical appearance, performance, upgrade sa technology, and more safety features. Kung pag-uusapan naman natin ang pinagkopyahan nila dito, ang pangalan nga ng motor na ito ay Pinja 500. Pangalan at displacement pa lang ng engine, ang layo na talaga agad sa original, diba? Pinja 500. Ang motor nga na ito na Pinja 500 ay meron lamang pong 2-cylinder at meron lamang siyang maximum power na 50 HP. Yes guys, sasabihin mo talaga nakalibel niya lang si Ninja 400. And sa katotohanan guys, pasasabi ko rin na parang mas malakas mga si Ninja 400 dito sa motorsiklo na Pinja 500 ng China. Pagdating sa looks at design ng motor na Pinja, kuhang-kuha talaga ang ZX-10R. Masasabi mo talaga na kahit ito na lang okay na sa akin. Kasi kung usapang ZX-10R talaga, ang iba sa atin kasama
naglaban na ako talaga guys no, na para sa akin mananatili lang talaga na pangarap itong motorsiklo ito. Pero kung magsusubikap ay makakamtan naman natin ang mga ating pinapangarap. Ang design nga ng dashboard ito ay kuhang-kuha yung sa Ninja ZX-10R, at sa panlabas ng itsura nito, ZX-10R na ZX-10R talaga ang itsura nito. Sa ZX-10R mapapansin talaga natin na highlight sa motor na ito yung rims ng ZX-10R na meron lamang 3 spokes, pero dito nga sa Finja 500 ng Waying ay meron siyang 7 spokes. Kung tatanungin mo naman kung ano ang sounds ng motor na ito, ito nga ang sounds ng Finja 500cc. Masasabi ko na okay na din naman ang motorcycle na ito kasi alam naman natin na hirap maabot ang mga mainstream brand na mga motor. Kaya masasabi ko na okay na ito, no, okay na to para sa atin, no, lalo na yung mga China bike lover. Ang Waying ay nagdi-distribute nga ng mga motorcycle nila sa China, at pagdating nga sa kanilang mga copyright looks na motorcycle at sa ngayon nga no ay target nga ng China no ng Waying na i-market yon sa India. Doon nga nila babagsak ang kanilang mga ganitong klaseng motorcycle. Ito nga ay may pangalan na Daihatsu 302. Kung titignan nga ang itsura nito, makikita din naman talaga na ka-look alike niya talaga si Kawasaki Z1000 ng Kawasaki. Pero pagdating naman sa kanyang engine specs is dyan na tayo magkakatalo. Kasi guys, sa engine displacement pa lang guys, kita na ang layo na agad dahil meron lamang itong 285cc engine displacement na accurate sa 300cc. Dito lang kita na talaga na ang layo na sa Z1000. Naka-radiator cooled na siya at naka-twin cylinder. Samantalang si Z1000 is naka-inline 4. At dahil nga hinango nga ang disenyo nito sa Kawasaki Z1000, sports naked bike na nga din talaga ang motor na ito. Medyo aggressive at konting sporty ang body posture mo sa motor na to, like sa Z1000. Kamusta naman sa kanyang power output nito, no? Ito nga guys ay merong maximum power na 28.8 HP at 8,500 RPM with a maximum torque na 26.9 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Masasabi kong okay na din ang kanyang power para sa isang 300cc na motor, na masasabing maibibigay na din ng motor na to ang hinahanap mo sa isang naked bike na 300cc category na motor. Pagdating sa kanyang panel gauge, full digital na siya, and kamukhang kamukha niya ang panel gauge ng Z1000. Dito masasabi ko na okay ang pagkakagaya nila dito para sa Daihatsu 302cc. Sa braking system is naka dual disc sa unahan and disc brake din sa likuran, and naka ABS na din ito. Sa kanya namang suspension, naka inverted fork sa unahan and monoshock naman ito sa kanyang likuran. Pagdating sa kanyang mga ilaw guys, naka LED na nga ang mga ito. At kung popokusan nyo ang details sa kanyang headlight, kitang kita sa Z1000 talaga, no, kopyang kopya, ang angas talaga, medyo bulky na din at sporty na rin to. Pero napansin ko lang guys, doon sa kanyang tail light banda, kung konsepto naman, no, ito naman ay konseptong masasabi kong parang hinango sa Yamaha R3 na B2, yung details dito. R3 talaga ang nakikita ko. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang handlebar. Nakitang medyo upright position dito ang rider para less pagod din sa bawat ride. Ang kanyang top speed nga daw guys is merong bilis na 130 km per hour, na alam kong masasabi ng iba dyan na mas mabilis pa ang underbone sa kanya ng ibang brand. Samantalang 300cc na yan. Siyempre di talaga mawawala yung ganyang kaisipan sa atin guys. Kahit nga ako yun din una kong nasabi. Pero nung nakita ko ang kanyang maximum power at maximum torque, masasabi kong di pa din makakadikit dito ang ibang underbone category ng mga ibang mainstream brand dahil sa malakas ang binibigay ng engine power nito. Syempre kung usapang accelerate kasi guys, malamang na mas mabilis itong
motorsiklo na ito, kasi nga dahil sa kanyang power output na mas malayo sa mga 150cc underbone category ng ibang mga brand. Ang downside lang sa kanya guys is may kalakasan sa kanyang gas consumption dahil meron nga itong 27 kpl at sa presyo niya guys na 120,000 is masasabi namang okay na din para sa isang 300cc. Pero alam naman natin dito sa Pinas, ang ilan sa atin is kung pipili ng motor, mas pipiliin na nila yung alam nilang okay, doon sila. Ang motor na to guys ay nagmula sa China. Ang motor na ito ay ang Huaying R6. Ito guys ang replica ni Yamaha R6. Ang R6 ay gawa ng company Lonsin. Yes, kilala na nga ang brand na ito, ang Lonsin. Ito ay isa ding malaking company motorcycle na nasa China. Pagdating sa panlabas na anyo guys, is talagang R6 na R6 kapag titignan. Syempre, ganun talaga ang mangyayari doon. Pero sa engine specs and another features, doon na talaga magkakatalo. Ang engine displacement ng motor na ito guys is 500cc, samantalang si Yamaha R6 is 600cc. Ang Huaying R6 is merong 2-cylinder na malayong malayo kay Yamaha R6 na meron naman siyang 4-cylinder. Ano ba ang pinagkaiba ng 2-cylinder sa 4-cylinder? Number 1, may maganda at malakas at matining na tunog sa 4-cylinder at mas malakas na power output at malakas na performance ang ibibigay ng 4-cylinder. Sa 2-cylinder naman is hindi tunog leader bike na mga inline 4 engine. And syempre, mababa ang power output ng mga bike na ito kumpara sa naka 4-cylinder. Ilan kaya ang maximum power and torque ng motor na ito? Ang motor na ito ay kaya niyang mag-produce ng 37 HP maximum power at 35 Nm of torque sa maximum power pa lang guys, no? Makikita nating malayong malayo na ito sa Yamaha R6 na nagpo-produce ng 118 HP, samantalang sa Huaying R6 is 37 HP lamang ang kanyang kayang i-produce sa kanyang maximum power. Dahil nga ito guys is ang Yamaha R6 ay naka inline 4, samantalang si Huaying R6 is dual cylinder lamang. Pero kung titignan sa bodyworks at look ng Huaying R6, kopyang-kopya talaga sa kanyang front, sa taillight, tank, R6 na R6, yung tipong kapag unang tingin Yamaha R6 talaga ang masasabi mo. Pagdating sa kanyang braking system is naka dual disc brake na ito sa unahan at single disc brake naman sa likuran. Naka ABS na din ang motor na ito para sa kanyang karagdagang safety features. Naka inverted port naman ang kanyang suspension sa unahan. Monoshock naman sa likuran. Side pairings nito, ang pagkakadesenyo ay kuhang-kuha talaga sa Yamaha R6. Meron na din itong adjustable brake and clutch lever. Pagdating sa kanyang panel gauge, full digital na siya. Pero di ako ganun nagandahan sa kanya kasi nung unang kita ko para siyang panel gauge ng Kawasaki ZX-10R Special Edition. Kung ZX-10R replica to, maaangasan ako kasi pati panel gauge na gaya, kaso replica ni R6 to eh. Sana man lang ginaya na din yung panel gauge ni R6. Okay. Sa halaga ba namang 175,000 pesos, may Yamaha R6 looks ka na. Si Moshow 500 RR, well, di naman talaga mapagkakaila na hindi Ducati Panigale 959 ang pinagkopyahan nito pagdating sa kanyang headlights, taillights, side mirror, tank, pairings at maging sa kanyang single-sided swing arm na pinaka-highlights ng mga sports bike o motor ni Ducati. Ang Moshow 500 RR nga guys is nagmula sa China. Opo, China bike ang sports bike na ito. Well, alam naman natin na kilala ang ilang brand ng China manufacturer ng mga motorcycle. Sila is mahilig talaga mag-copy sa ibang brand. Ang Moshow 500 RR is ginamitan nga po ng engine na Lonsin KE500. Kaya nga ang engine nito guys is nagmula sa brand na Lonsin na kilala at madami na din ka-tie up na malalaking brand. Ito nga is kargada ng 471 cubic centimeter engine displacement pero accurate na 500cc sa kanyang ORCR. Ito nga is naka-parallel twin cylinder, naka-dual overhead
head cam with 8 valves, naka liquid cooled and fuel injected. Meron nga siyang maximum power na 47 HP at 8,500 RPM with a maximum torque na 43 Nm of torque at 7,000 RPM. At para nga ma-visualize nyo kung gaano kabilis ang Moxio 500RR sa kanyang acceleration, kaya nga nitong mahit ang 0 to 100 kph sa loob lamang po ng 6.1 seconds at may bilis na 165 kph sa kanyang top speed. Well, makikitaan talaga ang sports bike na ito na may malakas na arangkada pero sa duluhan is may saktong performance lamang. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin ang kanyang braking system, ito nga is naka 320mm dual disc brake sa harapan at naka 260mm disc brake naman sa likuran, at meron na nga siyang safety features na dual channel ABS, kaya makakaasa tayong may magandang stopping power ang Moxio 500RR. Sukat naman ang kanyang mga gulong, sa unahan nga ito nga is naka 120/70/17, sa likuran naman is may sukat naman na 190/55/17. Same na po sila na tubeless, at sa lapad ng kanyang mga gulong, big bike na big bike talaga ang datingan nito. Ito nga is naka full TFT digital panel na sobrang unique at angas ng pagkakadesenyo na makikitaan lahat ng information about sa Moxio 500RR. At kung pag-uusapan naman ang kanyang fuel tank capacity, ito nga is merong 22 liters fuel tank capacity. May kalakihan talaga ang kanyang tangke, guys. Well, may dahilan kasi kung bakit ganito kadami ang kanyang fuel tank capacity, kasi ang kanyang fuel consumption is 22.2 km per liter. May bigat nga ito, guys, na 196 kg at may taas na 790mm sa kanyang seat height. Well, ano nga ba ang tunog ng kanyang exhaust? Well, ito nga ang kanyang sound check, guys. 然后给大家看真车 ，TFT 仪表、泰式都有啊。然后是一个布雷伯的一个直推的上磅啊，布雷伯直推的上磅。然后卡钳非常的漂亮，后面是文博啊，大家看一下啊，开车了，这是文博，现在看这个车，还有一个这个排气啊，声浪也非常好听，开车了啊。 Kaya makikita din natin sa kanyang tunog, guys, na ayos na rin, at ito, guys, is stock exhaust pa lang. What if palitan pa natin siya ng aftermarket exhaust? Sure talaga nalalabas ang ganda ng tunog ng motorcycle na ito. Pinaka-highlights nga dito ang kanyang single-sided swing arm, pero di katulad kay Ducati, guys, na lightweight ang single-sided swing arm nila. Ang kay Moxio 500RR is medyo may kabigatan nga lang. Naka-monoshock naman ang kanyang suspension sa likuran at naka-gold inverted fork naman ang suspension nito sa harapan. Lahat nga ng kanyang mga ilaw is naka full LED na nga lahat, at naka underbelly na din ang kanyang exhaust pipe para lalong mangibabaw ang kanyang single-sided swing arm. Kita din sa kanya ang napaka aerodynamic design, dahil sa hinango kasi siya sa isang sports bike na makikitaan mo din talaga ng aerodynamic design. Makikita sa kanyang pairings, sa kanyang mga edges, napaka compact at bulky pero napaka sexy. Well, Ducati na talaga yan eh. Ducati na Ducati talaga ang datingan ng Moxio 500RR. Gusto ko din yung part ng kanyang clip-on handlebar. Sobrang unique at napaka-sporty talaga, napaka-aggressive talaga ng body posture mo dito, dahil din sa angat din ang kanyang upuan. Sub-sub gaming ka talaga dito. At kung pag-uusapan ng kanyang presyo, nagkakahalaga nga ang Moxio 500RR ng 260,000 pesos. Sa pagpili ng motor, andyan talaga yung hahanapin mo, yung alam mong sasaya ka. Oo, suntok sa buwan talaga bago mo makuha ang mga pinapangarap natin na big bike. Pero sa mga ganitong motor, parang pinapakita sa atin na di mo man makuha yung gusto mo, masaya ka naman, kasi kahit sa murang halaga parang nakuha mo na din ang pinapangarap mo. Walang masama kung China bike ang motor mo, branded man yan na motor o small cc underbone, walang masama doon. Mahalaga dyan is masaya ka kung anong meron ka at may respeto ka sa kung ano man ang meron ang iba. Kayo, guys, ano masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to, guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Sa tingin ko, guys, is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo, guys, na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Maraming salamat po. Sa mga gusto palang mag-request ng kung anong gusto nilang i-review natin sa mga susunod na episode, pwede kayong mag-suggest dyan sa ating comment box, at akin din niyang gagawan ng review video. Kaya dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog, guys. So maraming salamat ulit. Ichi boy. Thank you.